Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po si Leo Magpayo, pansamantalang humahalili kay Bea Gaza de Guzman. Mapapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.925 MHz, 15.190 MHz at 12.120 MHz. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat nating o ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya at ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa ating mahalagang balita, Malacanang nanindigang nagbitiw at hindi pinagbitiw sa kanyang pwesto si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltasar. Itinanggi ng Malacanang na pinagbitiw si Secretary Jaime Bautista sa kanyang pwesto bilang kalihim ng DOTR dahil sa umano ay hindi pagkakontento sa naging performance nito sa kagawaran. Sa ambos interview kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ipinahayag nitong naging mahaba ang pag-uusap ni Bautista at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa naging pagbibitiw. Binigyan din ni Bersamin na sa tagal ng naging pag-uusap ng dalawa ay naging malinaw anya sa Pangulo na kailangan talagang magpahinga si Bautista sa kanyang official duties. Walang ibang naging konsiderasyon, sabi ni Bersamin, ng Pangulo para tanggapin ang resignation ni Bautista, kundi dahil talaga sa kalusugan nito. At kasunod ng tinanggap na pagbibitiw ay mananatili pa si Bautista hanggang 20 ngayong buwan at pagdating ng 21 ay formal nang uupo si Vince Dizon bilang bagong DOTR Secretary. Pakinggan natin si Executive Secretary Lucas Bersamin. So when the President and Secretary Bautista talked about it, became clear to the President that Secretary Bautista may really need to take a rest from official duties. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Alyansa masaya sa mainit na pagtanggap ng mga Ilonggo sa admin slate. Narito si Kathleen Forbes para sa kabuuang balita. Ikinalugod ni Alyansa para sa Bagong Pilipinas Campaign Manager Toby Tiangco na kumpleto muli ang Alyansa Senatorial Candidates sa ikalawang sigwada ng kanilang kick-off campaign na ginanap sa Iloilo.
Ayon kay Tiangco, masaya sila na lahat ng kanilang kandidato ay nakaharap sa mga Ilonggo na ilatag ang kanilang mga plataporma. Patatandaan na walang katiyakan noon kung makakasama sa pag-ikot ng alyansa si Senator Amy Marcos na tumatakbo bilang independent candidate. Tinataya na sa 35,000 ang dumalo sa kick-off rally ng alyansa sa Iloilo. Sa February 15 naman ay sa Davao del Norte mga kampanya ang administration slate na kinabibilangan ni na dating Senate President Tito Soto, dating Senators Manny Pacquiao at Ping Lacson, dating DILG Secretary Benhur Abalos, Senators Pia Cayetano, Lito Lapid, Bong Revilla, Francis Tolentino, Makati Mayor Abby Binay, Deputy Speaker Camille Villar, at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Mula Iloilo para sa Bagong Pilipinas, Katiin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, balik Pilipinas na ang nasa 29 na Overseas Filipino Workers o OFWs buhat sa Israel na voluntaryong umuwi sa ilalim ng repatriation ng pamahalaan. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga Pilipinong naiipit sa gulo sa ibayong dagat partikular na sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, ang mga naturang OFW ay dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 sakay ng Emirates Fly EK332 Huwebes ng gabi. Dahil dito, sumampa na sa mahigit 1,200 OFW at 33 dependents nito ang ligtas ng nakauwi matapos sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Israeli forces at ng militanteng Hamas noong Oktubre taong 2023. Bawat OFW returnee ay tumanggap ng kaukulang tulong buhat sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, partikular na mula sa DMW Action Fund at Overseas Workers Welfare Administration o OWA, habang may libreng pagsasanay din silang handog naman ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagkakapatay sa mataas na opisyal ng NPA na si Mirna Solarte nagdulot ng leadership vacuum sa hanay ng Communist Terrorist Group ayon sa Armed Forces of the Philippines. Narito si J. Mark Dagala para sa karagdagang balita. Kumpiyansa si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nagdulot ng leadership vacuum ang pagkakapatay sa isa sa pinakamataas sa pinuno ng New People's Army na si Mirna Solarte alias Maria Malaya. Kaya naman sinabi ni Browner na dahil sa pagkamatay ni Solarte ay tiyak na tuluyan na magigiba ang revolusyonaryong hanay dahil sa demoralisasyong dulot nito sa kanila. Binigyan din pa ng AFP Chief na ang pagkamatay ni Solarte ay hindi lamang tagumpay para sa militar, kundi tagumpay ito ng sambayan ng Pilipino, partikular na ang mga naghirap na komunidad dahil sa dekadang bakbakan. Kasabay niya ay pinapurihan ni Browner ang mga tauhan ng 4th Infantry Division ng Philippine Army dahil sa pagbubuhis ng buhay para sa pagkakamit ng kapayapaan. Kinilala rin nito ang hindi matatawaran dedikasyon ng mga sundalo kaya hindi na pakikisa ng mga sibilyan na nagresulta sa matagumpay na neutralisasyon ni Solarte. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang ulat, proseso sa pagkuha ng travel clearance sa mga minor de edad na biyaheng abroad, online na ayon sa Department of Social Welfare and Development. Pakinggan natin ang ulat ni Mary Ann Bastasa. Ilulunsad na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang bagong online system nitong magpapabilis sa proseso ng aplikasyon at issuance ng travel clearance para sa mga menor de edad na biyaheng abroad at walang kasamang magulang.
Ayon kay Social Welfare Officer Cheryl Mainar ng DSWD Program Management Bureau, sa pamamagitan ng online system, hindi na kailangan pisikal na magsumite ng mga kinakailangan dokumento ang mga aplikante. Sabi pa nito, tatagal lang ang processing time para sa aplikasyon ng 1 hanggang 3 araw batay sa bagong MTA system. Kabilang naman sa mga kinakailangan kumuha ng travel clearance ay mga batang Pilipino na gumagamit ng Philippine passport, pati na ang mga mag-a-abroad kasama ang prospective adoptive parents para sa inter-country adoption. Target na ilunsad ang MTA system sa February 18 sa SMX Convention Center bilang bahagi ng ika-74 na anibersaryo ng DSWD. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nasagip ng National Bureau of Investigation o NBI Dangerous Drugs Division ang 2 Filipina na muntikang mabiktima ng African Drug Trafficking Syndicate sa Malaysia. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nakakuha sila ng impormasyon na may 2 Pinay ang nirecruit ng nasabing sindikato para mag-pick up ng mga bagahe sa Malaysia at dadalhin sa Hong Kong. Paliwanag ni Santiago, ang nakuha nilang impormasyon ay base sa mga serye ng operasyon at mga naunang miyembro ng sindikato na naaresto nila nitong mga nakaraang buwan. Dahil sa naturang impormasyon ay agad anya siyang nagpadala ng 2 operatiba ng NBI sa Malaysia para makipag-ugnayan sa mga otoridad doon para harangin ang pagbibigay ng nasabing bagahe sa 2 Pinay. Naging matagumpay ang naturang operasyon at naharang ng mga operatiba ng NBI ang nasabing transaksyon kung saan arestado ang isang Sierra Leone national na may dala ng nasabing mga bagahe na nagkakahalaga ng nasa 15 milyong pisong halaga ng iligal na droga, habang naiuwi naman sa bansa ang 2 Pinay na kasalukuyang sumasailalim sa counseling. Ayon kay Santiago, walang kaso ang isasampa sa 2 Pinay at itinuturing ang mga itong biktima kung saan kung natuloy umano ang nasabing transaksyon ay posibleng mauwi sa insidente na kahalintulad ng kay Mary Jane Veloso ang 2. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At balita mula sa Senado, mga dayuhang dating POGO workers dapat nang ipa-deport ayon kay Senador Raffy Tulfo. Ang detalye ng balitang iyan mula kay Nympha Asuncion. Nais ni Senador Raffy Tulfo na agad nang ipa-deport o pabalikin sa kanilang mga bansa ang lahat ng mga dating empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operator na nananatili pa rin dito sa Pilipinas. Sa naging pagdinig sa Senado, sinabi ni Tulfo na dapat hanggang sa katapusan ng Pebrero ay mapaalis na ng bansa ang mga foreign POGO workers. Git ng Senador, dahil ipinagbabawal na ang POGO operation sa bansa ay wala ng dahilan para manatili dito ang mga foreign POGO workers. Ayon sa Bureau of Immigration, may 3,024 nang napadeport na dayuhang POGO worker mula noong December 31 deadline para sa POGO operation sa bansa. Nasa 22,609 naman anya ang mga dayuhang kusa ng umalis ng Pilipinas mula yan sa dating 33,000 mahigit na POGO foreign workers. Sinabi naman ng PAGCOR na may close coordination na sila sa NBI, Bureau of Immigration at PAOK para tugunan ang natitira pang guerrilla type POGO operation sa bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, panibagong banta ngayong Valentine's Day, ibinabala ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Narito si Lawrence Tanhoco para sa balita.
Kasabay ng selebrasyon ng Araw ng Mga Puso ngayong araw ay nagbabala ang Australian Federal Police o AFP at ang National Anti-Scam Center sa pakipagtulungan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at National Bureau of Investigation o NBI na maging alerto at mag-ingat sa mga lumalalang online scam na tumatarget sa mga emosyon at pagtitiwala ng isang tao. Ayon sa otoridad, nadiskubre nila ang isang deceptive scheme na mas kilala sa tawag na romance scam. Isang modus na ginagamit ng mga cybercriminal sa bansa para mapasunod at mapagnakawan ang mga biktima nito kabilang na ang mga Australiano. Dumadaan umano ang naturang mga cybercriminal sa mga online dating apps. Ang pagkakatukla sa nasabing modus ay bahagi ng Operation Firestorm kung saan ito ay isang global crackdown na pinangungunahan ng AFP at international law enforcement partners kabilang na nga ang PAOK at ang NBI. Matatandaan na nitong nakaraang buwan ay napag-alaman na may 5,000 Australians ang target ng isang scam matapos ma-raid ang isang compound sa lungsod ng Pasay. Hinimok naman ng Australian Police kasama ang Joint Policing Cybercrime Coordination Center ang lahat na mag-ingat sa tuwing may karelasyon online. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mas maraming trabaho ang naghihintay sa mga Skilled Overseas Filipino Workers or OFWs sa United Arab Emirates o UAE ngayong taong 2025. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy ang pagsisikap ng ahensya na lumikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino kasabay ng pagpapatibay ng proteksyon sa kanilang karapatan at kapakanan. Sa World Government Summit 2025, binigyan diin ni UAE Minister of Human Resources and Emiratization, Dr. Abdul Rahman Al-Awar, ang hangarin ng kanilang bansa na makaakit ng mahuhusay na manggagawa. Anya, mahalaga ang sustainable education upang matugunan ang pangangailangan sa kasanayan ng labor market. Matatandaan noong 2024, pinirmahan ng DMW at UAE ang bilateral agreement na nagtitiyak sa ethical standards sa employment at proteksyon ng mga OFW. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Pangasinan Provincial Police Office at Region 1 Medical Center muling nagsagawa ng bloodletting activity. Narito ang buong balita na ihatid sa atin ni Roel de Guzman mula RP Dagupan. Sa kaya bloodletting activity so ginawa na Pangasinan Police Provincial Office o PPO kaiba sa Region 1 Medical Center. Walaan na teman dugo para sa kahandaan, buhay ay dugtungan. Ayan aktibidad at katakop na Memorandum of Understanding o MOU ya pinirmaan na Pangasinan PPO kaiba sa Abitan Ospital ni Pakar at regular ya panaggawa na bloodletting activity. Kabyangan tuya, jad ang takaya programan ginawa para edsaya impasabi ng Medical Technologist 3 Miss Jadi Bawanan supisa salamat na Region 1 Medical Center at abitdan opisina para ed tuloy-tuloy ya pantangkilik da ed serbisyo na National Voluntary Blood Services Program. Untan tumad, imbaga ng Pangasinan PPO Director Police Colonel Rollifer Kapukyan, yasay bloodletting activity at gagawin da ang pianwalang tampulso na aladan dala no walay pulis yaman kailangan lapo at disgrasya o anto kaman ya insidente ya katakap na panagtrabaho da. Akaiba na PNP Pangasinan so arumniran opisina kapara na BFP, AFP, Coast Guard, tambay GMP. Agaon sa badimarang personahe sa impawit na bawat PNP station at luyag na Pangasinan para edsayan aktibidad.
Malalapod RP Dagupan, Shaq Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Roel de Guzman mula RP Dagupan. Dakuin naman natin ang tabuk, pagkilala sa sektor ng edukasyon, tampok sa Schools Day celebration ng 2025 Kalinga Day at Bodong Festival. Ang kabuuan ng ulat ihatid sa atin ni Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Kasbasat iti 30th Kalinga Founding Anniversary ken 6th Budong Festival Schools Day Celebration, napadayawan tinapatag a kontribusyon ti sektor ti edukasyon para iti panagduras ti ili a Kalinga. Itinaangay a programa ken Budong Street Dance Competition iti February 13, 2025, binigbig dagiti opisyales iti dedikasyon kinapingat a panagtrabaho dagiti manurusuro tapno maipaay iti kalidad nga edukasyon kadagiti agad-adal amang bukol kadakwada para iti masakbayan ti probinsya. Kastamot adi nakamatda dagiti a panangipatag iti nainsi gudan ang ugali ken tradisyon bayat iti panagadal ken panangtarigagay iti rapaap ken panagrangay. Kabayatan na nagkampiyon iti LGU Lubwagan iti Budong Street Dance Competition ang nag-awat iti 100,000 pesos sa cash prize. First place iti Palbalan 90,000 pesos ken second place iti Pasil ang nag-awat iti 80,000 pesos. Kastamot ang naikan iti sag 50,000 pesos sa consolation prize iti LGU Tabuk City, Tinglayan ken Tanudan. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Amelia Bumatnong mula sa RP Tabuk. Dumako naman tayo sa Bontoc, Mountain Province Clustered Farmers Cooperative and Associations nakatanggap ng mga interbensyon mula sa Department of Agriculture. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Arlene Fagian. May sa agasu, 40 manalon manipod talo ang Clustered Farmers Cooperative and Association. Wano FCA City Mountain Province ito muna nga beneficiaryo iti farm equipment manipod iti Department of Agriculture Cordillera Region baba anti pump irrigation system for open source wano pesos project para iti rice program. Nakaawat ni Ramon Calde, Board of Director ti Mountain Province Heirloom Rice Clustered FCA sa Jebarlig kan Bauco iti duwa nga unit nga pump kan engine nga gatad iti 138,000 kada ito'y usaran iti 73 clustered FCAs. Kasamot iti utukan clustered FCA nga nakaawat iti pump kan engine nga agatad iti 69,000 pesos. Nalaksid iti daytoy kat pasuplayan pay dagiti masuknan iti water tank kan hose akas paset iti proyekto nga pesos. Iti sidong iti clustering ma-optimize iti intervention assistance iti gobyerno karaman iti panggapdang daytoy nga ad-adu pay nga manalon. Mangalap kan pamilyada iti maykan iti serbisyo tapno mapaadu dagitoy iti produktuda kan matgadanda. Manipod iti Bontoc, Arlene Fagian para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Arlene Fagian mula sa Bontoc. Puntahan naman natin ang Lucena, makasaysayang Murillo Velarde Map, tampok sa klase ng mga mag-aaral sa Tayaba City. Pakinggan ang kabuuan ng ulat na ihatid sa atin ni Mara Grezula mula sa Lucena. Itinampok sa klase ng Social Sciences teacher na si Ginoong Jezreel Valdeabilia mula sa Benaventura Alandi National High School sa lungsod ng Tayabas ang makasaysayang Murillo Velarde Map. Ayon sa guro, ang mapang ito ang kauna-unahang scientifically accurate na mapa ng Pilipinas kung saan malinaw na ipinakikita na bahagi ng teritoryo ng bansa ang Panakot o Scarborough Shoal at ang Los Bajos de Paragua o Spratly Islands na kapwa inaangkin ng China. Ang mapa ay nilikha ni Padre Pedro Murillo Velarde at nalimbag noong 1734. Nagsimulang angkinin ng China ang Spratly Islands nang ilabas nito ang 9-dash line map noon lamang 1947. Kasama sa mapang ito ang Scarborough Shoal, ngunit wala itong pangalan.
Ayon kay Ginoong Valdeavilla, mahalagang pag-aralan ng mga estudyante at kahit ng mga karaniwang Pilipino ang Murillo-Velarde Map upang maipagtanggol ang mga teritoryo ng bansa hanggang sa mga susunod na henerasyon. Mahalaga rin ang papel na ginampanan ng mapang ito sa pagpapalakas ng territorial claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ginamit bilang ebidensya sa makasaysayang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 pabor sa Pilipinas. Noong 2014, binili ito ni Mel Velasco Velarde sa isang auction sa Sotheby's sa London at kalaunan ay pinagkaloob sa pamahalaan ng Pilipinas. Mula sa RP Lucena, ito si Marek Resula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ng ulat ni Mara Gresula mula sa Lucena. Puntahan naman natin ang Palawan Provincial Health Office na mahagi ng libu-libong prophylaxis sa mga individual na apektado ng malawakang pagbaha. Narito si Gillian Faye Ibanez para sa detalye ng balita. Akapantaw din ang Palawan Provincial Health Office i-ribo-ribong anti-exposure prophylaxis para sa leptospirosis sa mga Palawenyong naapektuhan niyang malawakang pagbaha sa Palawan. Sa pagpakimani ang Radyo Pilipinas Palawan key PHO Chief Dr. Faye Erica Labrador, apakandawat din niyang tanan mga municipal health officers tanan nga mga evacuation centers alin sa mga preposition prophylactic medications sa andang mga munisipyo. Akabuhat sandaran din ang makonta na iyang mga information education campaigns kagapil din ang assessment ang paramatian ang mga evacuees. Ingkon ni Labrador nga hasta sa dadi ara pa kaakalistang kaso ng leptospirosis sa probinsya dara iyang pagba ig araray kakuranga ang supply. Sigon kay Labrador ing sasalang din anya andang mga empleyado mga na-expose sa baha para sa dosage siyang itataw puwera lamang sa Agabaredes. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Gillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gillian Faye Ibanez mula sa RP Palawan. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Department of Health Eastern Visayas nanawagan ng mas mahigpit na proteksyon kontra water at airborne diseases. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Charmaine Perito mula sa RP Calbayog. Nagpagawas Sinwal Disease Surveillance Update ang Department of Health Eastern Visayas mahitungod san kahimtang sin mga kaso san dengue, influenza-like illness, cholera, ngan leptospirosis para sa Morbidity Weeks 1 to 5 tikang Enero 1 hangtod Pebrero 1, 2025. Partikular sa probinsya ng Samar sa kaso nga dengue, may na-report nga 138 nga kaso nga may usa nga barangay nga gintutudlok nga hotspot. Sa kaso nga influenza-like illness, umabot sa 252 ang kaso nga may duha nga hotspot barangay. May na-report liwat nga 12 nga kaso sa cholera sa probinsya. Sa leptospirosis, waray na-report nga kaso sa Samar. Padayon ang panawagan sa DOH sa publiko nga magbantay ngan maghimo sin mga pitad para malikayan ang nasabing nga mga sakit. Ginaaghat ang tagsa-tagsa nga igmentenar ang malimpyo nga panimalay, husto nga personal nga kahimsog ngan dayon nga pakigkoordinasyon sa mga awtoridad panlawas base matagan sinigo nga bulig ang mga nanginginahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Charmaine Perito mula sa RP Calbayog. Puntahan naman natin ang Mindanao. Comelec Surigao del Sur, pinangunahan ang Operation Baklas, mga campaign posters binaklas sa pag-uumpisa ng kampanya. Ang detalye ng balita ay hatid sa atin ni Nerissa Espinosa.
Ubay-ubay nga mga campaign posters ang nakuha sa gipahigayon nga Operation Bakla sa pagpanguna sa COMELEC Surigao del Sur sa unang adlaw pa lamang sa kampanya. Sumala pa ni Attorney Risa Constantino, Provincial Election Supervisor, nga gawa sa mga posters nga wala nabutang sa common poster area, apil nga ilang tangtangon katong mga wala usab musubay sa sukod nga gitakda sa balaod. Naibaloan nga pipila sa mga nabaklas nga campaign posters mao kadtong gilansang sa mga kahoy, sa poste sa kuryente o kilid sa mga kadalanan. Kalabot ini hugot ang pagpahimangno sa COMELEC sa tanan nga mga kandidato nga ipakita ang pagsunod sa mga simpleng pamalaod sa maniini nga kabahin usab sa ilang pagpakita og mayong ehemplo. Magapadayon sumala pa ang ilang Operation Baklas sa musunod nga mga adlaw. Gikan sa RP Tandag kini si Risa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ng ulat ni Nerissa Espinosa mula sa RP Tandag at mula naman sa Hulo, PhilSys registration at libreng SECPA patuloy na handog ng Philippine Statistics Authority Sulu ngayong Civil Registration Month. Ang detalye ng balita ay hatid sa atin ni Eloisa Mohamad. Napaon sa Philippine Statistics Authority at PSA halupaso ginabuk outreach program Hapalan Elementary School kabaaka na Barangay Ajid Indinan Sulu bilang bahagi pagsabo sa nikakatuan taga 5 tahuan na Civil Registration Month. During a feeding activity, nagapaon na isab sila PhilSys registration, maksud mapataas ang pamahab sa rakyat at kahalakaan sa civil registration iwan kadihilan waktuin rakyat makapalista ha PhilSys, iban mga kawasin national ID nila. Bahagi na isab sin pagsabo ha nasabot pa karadyaan in on-the-spot poster making contest. Amon tiyawran si mga first-year college student dahil tiyanggi hulo. Samantara ha katibukan sinabulan February, magadihilyan libre SECPA in PSA Sulu ang mga sila mabaya kumawa sin civil registry document nila biyanas in birth certificate. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ng ulat ni Eloisa Mohamad mula sa Hulo at dito na nagtatapos ang ating regional news. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Junela, Hiro Lucero, Susan Naison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng reports mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Sa ngalan po ni Bea Gaza de Guzman, ito po muli si Leo Magpayo, nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang araw at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.